KIL International Center Church Team. At isa po minsan ko pa po gusto pasalamatan ng ating pong Panginoon sa minsan pang pagkakataon na ibigay niya po sa atin para po makapagbahagi ng salita ng Diyos. And also, I want to thank to the guy of our spiritual director, our Bishop Brother MC Rema, na pinahiram po ako ito para po ipahagi ang salita ng Diyos. Praise God! Sa mga baguhan po, so brief and concise, so hindi po ako yung first timer na mag-welcome po dito. The Jesus Sister Church worldwide, ito po ay founded way back 1978. The mission is to bring all peoples the kingdom of the living God, regardless of race, color, nationality, and religious application through the saving, healing, and delivering and transforming power of the Lord Jesus Christ. Non-sectarian, all are welcome in this church. Lahat po, hindi po natin pag-uusapan ang religion. Ang pag-uusapan po natin ay ang Diyos na nagpakasakit, ibinigay ng Diyos Ama para sa kasalanan lahat ng tao, para sa kaligtasan ng bawat isa po sa atin. Palagpakan ako sa ating po, Panginoon. Amen, praise God. So we are so excited today because ang pag-uusapan po natin ay ang kaisa-isang the only begotten Son na ibinigay ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat isa po sa atin. Amen! Praise God! So magpatuloy po tayo. So doon po sa akin pong slide, pinamaganda po ang mensahe po na gusto kong ibahagi po sa inyo. Jesus, God's greatest gift. So kapag napitin po kayo, kanina nakita ko po doon about yung pong inyong pong theme. Sa hapon pong ito, pag-aaralan po natin, Jesus, God's greatest gift. Sa John chapter 3, verse 16, ang sabi po dito, For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. So, nandiyan po, sinalubungita ko po yung mga salita na gusto mo pong bigyan ng diin for God. Sino po yun? God the Father. So, love the world. Ganun na lang ang pagmamahal ng Diyos sa mundo. Whatever nationality sa mundo, mahal po ng Diyos. Amen po ba? Ang tao man ay may kulay na puti, kalimanggit, itim, yellowish, walang kulay ng tao, mahal lahat ng the all people sa world ay mahal po ng Diyos. Amen. Dahil binigay niya ang kanyang isa-isang buntong na anak. That whoever believes, sino man ang mananampalataya doon sa isa-isang buntong na anak, ang Panginoon Jesus, and he should not perish, but have everlasting life. Ito po yung, I should say, ito po yung kauna-unahang talata ng Biblia na natutunan natin na tayo pinakakilala sa Panginoon. Do you agree with me? Ito po yung first memory verse natin. Tama po ba? Sabi po ng mga Bible scholar, the miniature of the Bible, the heart of the Bible. Dito po nakatuon, the heart of the Bible, the miniature of the Bible. Ito yung sentro na pinag-uusapan sa wala na kasulatan. Moving on, next slide. Gusto ko pong i-define ano po yung love na sinasabi. Next slide po. Sabi po ng Word Well, yung John chapter 3 verse 16, ano po ba? O hindi po. Next slide po sa ating po man. Ang sabi po, yung John chapter 3 verse 16, love, it came from the dahil ito po ay sinulat sa New Testament, kung binasa natin kanina na John chapter 3 verse 16. It was written originally in Greek, but Old Testament Hebrew. So, it came from the Greek word agapao, which means unconditional, sorry po, yung po natin, yung slide po natin, ay nagkakataw po. So, magpapatuloy po ako, pakinggan nyo lang po. So, ang ibig pong sabihin ng agapaw
in Greek word, which is love, na binasa po natin kanina, doon po sa ating keywords, means unconditional love. Pag sinabi po unconditional love, it means wala po kondisyon. Di po ba? Wala po kondisyon yung love na yon. You are not expecting something in return. Kapag unconditional, hindi ka naghihintay ng kapalit. Ginagawa mo yung bagay na yun, not because you want something to get from that person. Unconditional. Love by choice. Niloko ito ng Panginoon na ginawa ko niya, and by act of the will. So, nandun po yung will kapag may agapaw o agapila. The word denotes uncomparable benevolence and an undefeatable goodwill. So, hindi pwedeng talunin na anumang bagay, anumang sitwasyon. Yung pong benevolence, yung pong assistance, yung pong ginagawa na yun ang kabutihan. And undefeatable goodwill para sa kabutihan ng isang tao. Hindi pwedeng patayan, hindi pwedeng talunin. Agapaw will never seek anything but the highest good for fellow mankind. So wala pong hinahanap ang agapaw na yun o ang love na yun. Na to never seek anything, walang hinahanap, walang anumang kapalit. But the highest good for fellow mankind. Kundi po yung ikabubuti ng kapwa natin. Amen po ba? Moving on, next slide. Sabi po, agapaw, the verb, and agape, the noun, are the words for God's unconditional love. Ito po yung salita na unconditional love ng ating pong Panginoon. It does not mean a chemistry and a feeling or a feeling. Hindi mo kailangan yung feeling na ginagawa ko yun sa isang tao dahil may feeling ka sa kanya. No. It is unconditional. Naunawaan mo ba natin? Praise God. Magpatuloy po tayo. Meron pong tatlong bagay na gusto ko pong ibahagi po sa inyo sa aking pong pagpatuloy ng pag-aaral. Three significant things to ponder. Una po, number one, God's gift of love is profound and unwavering offered to us without conditions. Sa verse 16 po yun. Tayo nga po sabay-sabay natin bagitin. God's gift of love is profound and unwavering offered to us without condition. Yun po yung pag-ibig na yun. Hindi po nagbabago, hindi po nagwe-wave, hindi po nagdududa. It is profound. Offered to us na ibinigay ng Diyos without condition. Romans chapter 5 verse 8, ano pong sabi ng salita ng Diyos? But God demonstrated His own love towards us, and that while we were still sinners, Christ died for us. Praise God! Aren't you glad na minahal tayo ng Diyos in spite na tayo po ay makasalanan? Hindi po ba natin papalakpakan ng Panginoon sa ipinakita niya ang kanyang pagmamahal sa iyo at sa akin. Noong tayo makasalanan pa, ang Panginoong Jesus ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo. Amen po ba? Next slide. Doon po sa number 1 natin ang point, letter A, kung paano po tayo po ay minahal ng Diyos. The Lord love you and keep His oath to your forefathers. So, ang reference po natin sa Deuteronomy chapter 7 verse 8 sa ating pong slide. How the Lord loved us. Without agape. Sabi po, the Lord loves you, minahal tayo ng Diyos, and kept iningatan ang kanyang mga pangako even to our forefathers. Maging sa ating po mga ninuno, kung sila pinakakilala na sa Panginoon, ang pagmamahal na yon at ang kanyang po pangako ay iningatan ng Panginoon. Deuteronomy 7 verse 8 sabi po dito. But because the Lord loves you and because He would keep the oath with His word to your fathers, the Lord has brought you out with a mighty hand and redeemed you from the house of bondage, from the hand of Pharaoh, king of Egypt. So, hindi lang po ito pinangako ng Diyos sa mga Israelita ng panahon po ng Old Testament. Ang salita po nito ay pangako din natin
ng Diyos sa bawat isa po sa atin bilang spiritual Israelites, yung pong mga nakakilala sa Panginoon at umanggap sa Diyos bilang Panginoon at sarili tagapagligtas sa aming Panginoon Jesus. Dito po ang salita na po ay pwede natin angkinin na ito po ay pangako din ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Can we say amen? Palakpak na po sa Lord at Panginoon. Next slide. Number 1, letter B. God's love is rich in mercy. God's love is rich in mercy. In Ephesians chapter 2, verse 4, but God who is rich in mercy because of His great love with which He loved us. Ganun na lamang po ang pag-ibig ng Diyos. Punong-puno po ng kahabagan at ng awa. Can you see Amen? Minsan tayo po kulang tayo sa pagmamahal. Sa wakas, kulang po tayo sa pagmamahal. Sa wakas, na-experience po natin yung kaya ako nagpugas sa ating po mga puso yung mga inner hearts or inner wounds sapagkat hindi natin naranasan ang tunay na pagmamahal. Marahil sa ating mahal sa buhay, marahil sa ating magulang, marahil sa ating kapatid, marahil sa ating sa inyong pong asawa o sino man na malapit sa inyong pong puso. Pero ang pag-ibig po ng Diyos ay punong-puno ng awa, punong-puno ng kahabagan. Can you say amen? Sabi ko dito, God's love truly is rich in mercy. It offers us grace even when we feel undeserving. Minsan hindi natin deserve yung pagmamahal na yun, but because of His great love, minahal tayo ng Diyos. Alam ng Diyos at pinagdadaanan mo. Alam ng Diyos kung ikaw nandun sa gilid ng kapahamakan. Alam ng Diyos kung mayroon kang pangailangan. Subalit ang nais ng Diyos, lumapit ka lang sa Kanya upang maramdam mo ang pangako ng ating Panginoon. Demonstrating. This unconditional love reminds us of our worth, regardless of our mistakes or shortcomings. Minsan tayo po, aminin na natin na yung mga ilan sa atin, o tayo mismo, pasaway tayo, di ba? Sabi ng Panginoon, anak, go straight ka lang. Pero tayo, minsan, kaya hindi natin marating yung promise na ng Panginoon sa atin is because nagtitikon tayo, kung kaliwa tayo, kumakain tayo, kung saan tayo pumupunta. Pag sabi ng ang instruction ng Diyos, maliwanag, anak, diretso ka lang. Anak, pag sabi, unahin mo ako. Huwag mo unahin yung door-to-door box mo. Otherwise, your door-to-door box will be added unto you. Not the blessings that God is preparing for you when you seek first His kingdom. Amen po ba? Malapag nga mo sa ito ang Panginoon. So sabi ko, unconditional reminds us of our worth, regardless of our mistake or shortcomings. In moment of struggle, it's comforting to know the divine compassion is always available, guiding us towards healing and renewal. Praise God! Lagi pong available yung divine compassion, comforting ng ating pong Panginoon ay lagi pong available sa bawat isa po sa atin. Can we say amen? Guiding us toward healing and renewal. Sa panahon ito, napakahirap pong magkasakit. Tama po ba? Very expensive, especially sa bansa po natin. Minsan nga po kaya yung tao namamatay na kasi walang pambayad sa hospital. Hindi tanggapin ang hospital kapag walang deposit. Hindi po yung bari-bari lang, daan-daan din po minsan ang hinihingin ng hospital. Pero kapag tayo nasa Panginoon, God will heal us, God will bring us yung kingdom of life sapagkat nais tayo ng Diyos na maging buhay na katotoo at siya'y dakila sa ating po mga buhay. Palagpak nga po yung nananampalataya at hindi na sa Diyos na kalusugan at kahabang buhay. Amen. Gusto po natin yun. Marahil wala pa namang tuloy sa ating kaligitnaan. Gusto na natin provide faith dito sa mundo. So ayaw ka natin mo. So kapag ang buhay natin may say pa sa Lord, at hindi pinapagamit natin para siya makarangalan at makapuligan, bibigyan tayo ng Diyos ng mahabang buhay para maging extension ng kanyang kamay, para maging mouthpiece po niya, para ipatotoo na may Diyos na tagapagligtas, may Diyos na nagpapagaling, may Diyos na nagpapala, may Diyos na nagpagawa ng wala sa ating pong mga buhay. Palakpakan po natin ang Panginoon. Embracing this love can transform our hearts, allowing us to extend mercy to ourselves and others and fostering a spirit of forgiveness and hope.
of God's mercy impacted our life, your life. So dapat po tayo, hindi po pumasok dito na pagkalabas ay walang trabaho. Lagi ko yung sinasabi ni Brother Bart, dapat pag tayo pumasok sa church, paglabas natin, may nabago sa puso natin, nandiyan pa ba kayo? Kung dati tayo, member ng Marites Club, pero ngayon, ang minamarites na natin, ang kaligtasan at ang pag-ibig ng Diyos, na may Diyos na nagliligtas, may Diyos na nagpapakala, may Diyos na nagpapagaling. Can we say amen? Dapat ganun po, no? Ang sarap ng buhay kaya. Sabi ko nga po sa minsan, bakit kaya may mga tao kabala sa pagbabantay ng buhay ng may buhay? Di mo ba nakaka-stress yun? Instead na yung buhay natin ang iniisip natin paano tayo lalago, paano tayo makakapaghanda sa ating kinabukasan. Dapat tayo, may goal tayo. Pag pumunta ng Hong Kong, dapat may goal tayo. Ilang taon lang ba tayo dito kasi gusto natin makapiling ang pamilya natin sa Pilipinas. Nandiyan pa ba kayo? Hindi natin dapat may goal tayo. Kung nandito kayo, nung pumunta kayo dito, ang target natin, makapagtapos, hindi niyo po mga anak. Dapat may goal tayo na tinatarget. Nandiyan po ba kayo? O makapagpa kayo ng sariling lupat bahay. Hindi mo pumunta tayo, umalis tayo. Lupat pa sila yung ating pag-aari. Pero pag-balik nyo, wow, may story building ka na. Wow, mayroon ka ng sasakyan. Wow, mayroon ka ng hektar-hektarya lupain. Sabi sa human expression, hindi maliparang uwa. Ibig sabihin, ang lawak ng kabuhayan mo para mabili mo na ang asyenda sa inyong bayan. Bakit hindi kayo naniniwala? Kung alam ka po, ang mga maliparang ng kalalaya, will inherit our territory. Gusto po yung mga kapatiran, kung may mga patutok po kayo, do not withhold the goodness of God in your life. Para malaman ng mga tao na ang Diyos na sinasamba natin ay Diyos na gumagawa ng himala sa ating pong mga buhay. Kaya we say amen. Palakpak po sa Diyos. Pangalawang bagay, God's love reaches out to every person. God's love reaches out to every person. Nakarating ang pag-ibig ngayon sa lahat po ng tao. Romans chapter 8, verse 52. Subalit ang iba hindi pa po nila natanggap ang pag-ibig na yon. He who did not spare his own son, but delivered him up for us all. How shall he not with him also freely give us all things? Kung naibigay niya ang kanyang kahit sa isang bugtong na anak, deliver niya para sa atin, ano pa kaya yung mga bagay na ating pong pangangailangan, kaya pong pataguhin at ibigay ng Diyos? Isipin mo sa oras na ito, ano yung nais mong tugunin ng Panginoon. Kung naibigay niya po ang panabukan sa isang bugtong na anak, at ano pa man po yung ating pong pangangailangan sa oras na ito, God is God. He is our God. The heaven is His throne, and the earth is His puso. Ganun kalaki ang ating Diyos. Minsan kaya hindi natin kilala ng Diyos because we know Him biblically. Pero kung tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, ulit-ulit po yun na sinasabi. Kung gusto mo ng matagumpay na buhay, kung gusto mo ng kasaganaan, minsan tayo, gusto lang natin blessing. Pero may requirement ang Diyos, sabi doon sa Joshua chapter 1 verse 8, meditate my word day and night. Not only during Sunday, but day and night, meditate my word day and night so that you will be successful. And sabi ko doon, you will be successful in your life. Di po ba? Magiging matagumpay ka. At then you will have, ano po ba yung sabi doon? Hindi po makipakita. Kahit na po lagi natin nagbabasa po yun. Joshua chapter 1 verse 8. Sino pong gusto magpalain ng Diyos? Prosperous and successful. Again, kahit po lahat, basa. In this book of the law, always on your lips, meditate on it, day and night, so that you may be careful to do everything written in it, then you will be prosperous and successful. Minsan tayo, ang tinitin lang natin yung last sentence, then you will be prosperous and successful. Gusto natin malagana, gusto natin
Why? Pero yung receiving sentence, hindi naman natin ginagawa, hindi mo mangyayari yung kasagalangan at magiging matagumpay. Mayroon pong requirement, keep this book of the law. Una, keep. Pangalawa, meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. So, meron pong requirement ng Diyos para hindi tayo magkasala, para hindi natin magawa, at maging nag-ingat tayo na gawin yung panoogan ng Diyos. Amen po ba? Pwede po ba natin palapakan ng Panginoon? Next slide. Sabi po doon, sa second point po, God's love reaches out to every person. Pangalawa po, to letter A, God has sent His only begotten Son, 1 John chapter 4, verse 9 to 10. In this, the love of God was manifested toward us, that God has sent His only begotten Son into the world, that we might live through Him. And this is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. So makikita po natin, binibigyan din po yan. God has sent His only begotten Son. Sino po yun? Meron po yung mga sabi. Sino po yun? Yung only begotten Son? Jesus! Sigaw natin, sino po yun? Yung only begotten Son? Jesus! Amen! Alam niyo po, pag ako nalulupay-pan, para ako nakihina, minsan nakakasan niyo lang po ba yun? Kompleto naman kayo sa tulog. Kumain naman kayo ng maayos, pero parang nalulupay-pay kayo. What I'm doing is, I confess, Jesus, you are my Lord. Jesus, you are my Lord. Jesus, you are my Savior. Jesus, you are my strength. Because the word itself, Jesus, means salvation. Nawawala yung spirit, but at the you are commanding your spirit, declaring who Jesus is in your life. And then later on, bigla ko kayong sisigla. Bigla ko siguro yung si Satan na just like a roaring lion. Ay, huwag natin kalihan to. Malakas to kayo. Hindi mo ba? Hindi tayo basta-basta ayaw mabagsakin. If we are declaring that Jesus is Lord over our life, then we say amen. Parang na ako sabi ko, Panginoon. Next slide. Number 2, letter B. God gave His indescribable gift. So yung pinag-uusapan po natin sa inyong pong team. 2 Corinthians chapter 9, verse 15, in connection with that gift. Sa John chapter 3, verse 16, thanks be to God for His indescribable gift. Hindi kayang ipaliwanag. Hindi kayang i-drawing sa isang napakagandang drawing kung gaano indescribable yung gift na yon ng Diyos Ama sa makasalan lahi ng tao, ating Panginoon Jesus. Sapagkat lahat ng problema, lahat ng pangangailangan ng tao, lahat ng bagay na ating kahilingan, kayang tuparin, kayang tugunin ng Diyos na sabi dito, indescribable ang gift na yun sa bawat isa po sa atin. Kapag pinanggap natin sila, siya bilang Diyos at Panginoon ng ating buong mga buhay. Can we say amen? Can you give the next clap of praise to our God? Next slide, pakito po. God's love is powerfully illustrated by His gift of eternal life to us. God's love is powerfully illustrated by His gift of eternal life to us. So, sino po dito kung sasabi, matapak siya ang gabi ng kamatayan kung siya hindi pa nakakilala sa Panginoon. So, tayo po lahat, kung tayo mamatay, kung tayo hindi pa natin alam ang salita ng Diyos, nandiyan pa mo ba kayo? Yung nga lang kung magkasakit, mapunta ka sa hospital, takot po tayo. Malagyan ka ng dextrose, injection, maopera tayo, takot tayo. Yung pangmamatay, takot tayo, hindi mo ba? Pero alam natin, kapag alam natin ang sinasabi ng banal na salita ng Diyos, kagaya ni Apostol Pablo, kayo mabuhay, kayo mamatay, kayo pakinabang. Can we say amen? Pag habang tayo pinatid sa mundo at binibigyan ng Diyos ng pagkakataong mabuhay, gawin natin kung ano yung tama, gawin natin yung buhay natin, magbigay ng kapulihan at karangalan sa ating buong Panginoon. Can we say amen? Pwede po ba natin palapakan ng Panginoon? Verse chapter 1 at chapter 5 verse 13, these things I have written to you who believe in the name of the Son of God, that
that you may know that you have eternal life, and that you may continue to believe in the name of the Son of God. So kailangan tayo po. These things I have written to you. Ang salita ng Diyos, ito po yung nasulat. Ang bawat nananampalataya sa anak ng Diyos, tinawag din po siyang Son of Man because He became blessed. In the book of John, chapter 1, verse 14, kung titingnan ko natin, He became blessed para po mangyari yung kanya pong pagpapakasakay sa krus ng Kalbaryo, but He is also God. So, sabi po dito, that you may know that you have eternal life and that you may continue to believe in the name of the Son of God. Hindi tayo dapat nag-wave sa ating pananampalataya na siya po yung Diyos na makapangyarihan, na siya po yung Diyos na nagliligtas, na siya po yung Diyos na only begotten Son who can give you and me eternal life. And we say amen. Palagpak nga po sa ating Panginoon. Next slide. Number 3, letter A, there is power in confession. Ang sabi po ng Romans chapter 10, verse 9, sabay-sabay nga po natin basahin, that if you confess, tayo po lahat, sabi po, sabay-sabay po tayo basahin, tayo po lahat basa, that if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised Him from the dead, you will be saved. Amen. Kapag sa ating Panginoon, napakaliwanag po kung ikukumpisan natin ang ating pong mga labi na si Jesus ay Panginoon at nanagpalataya tayo sa ating mga puso na ang Diyos ay muling nabuhay doon sa kamatayan, ikaw at ako'y maniligtas. Can we say amen? So there is power in confession. When you say to your seatmate, there is power in confession. There is power in confession. You must declare that Jesus is Lord over your life. Can we say amen? Palakpak po sa Panginoon. Next slide, number 3, letter B. Luke chapter 9, verse 25. Sabi po dito, basahin po natin tayo po lahat. Para biniginaw ay huwag binawin at huwag tayo nakapin. Basa. For what profit is it to a man if he gains the whole world and is himself destroyed or lost? So anong pakinabang ng isang taong makapaniman niya ang lahat ng bagay sa mundo? Kung ang kanya kung para sa isang kaluluwa ay masisira at mawawala at mapunta sa dagdagan at mabuhay ng impyerno. So this world cannot offer us everlasting life. Money, resources, fame, possession cannot offer us eternal life. Ang pinakamahalaga po sa buhay na kilala natin ng Panginoon Jesus, tinanggap natin siya bilang Diyos at Panginoon ng ating pong mga buhay. Amen po ba? Palakpak natin ang Panginoon. Praise God. This is na, magtutulo na po tayo to summarize. So, mabilis po tayo. Amen. Sabi po dito, God's gift of love is profound and unwavering, offered to us without condition. God's love reaches out to every person, and His gift of eternal life powerfully illustrates God's love. So, makikita po natin, next slide, ang sabi po ng salita ng Diyos, paano ba natin matatanggap yung pong regalo ng Diyos ngayon sa kasalanan natin ng tao? Ulitin ko po yung ating pong key scripture, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, our Lord Jesus Christ, whosoever believes in Him shall not perish but have eternal life. So, ang tao po, I just want to make a short explanation, bakit po kailangan maligtas ng tao? Because the Word of God says, for all have sinned and fall short of the glory of God. Romans chapter 3, verse 23. And in Romans chapter 6, verse 23, it says, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life for Christ Jesus. Bakit ang tao makasalanan for the sake of the first timers? It's because of our inherited sins. When Adam and Eve fell to sin, the book of Genesis chapter 3. So yun po yung kasaysayan ng lahi ng tao. Binigyan ng kapamahalaan ng ating Panginoon si Adam and Eve doon sa paraiso. Lahat ng bagay doon ay pwede nung
Galawin, kainin, except this tree of the knowledge of good and evil. Hindi po yung puno ng mansanas. Gusto ko kong linawin. Ang sinabi po ng banal na kasalanan is the tree of the knowledge of good and evil. That is yung context po noon. The tree, ang puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Pero sa mundo, mansanas, ang sabi ni Gano. So, pero that is the tree of the knowledge of good and evil. So, to cut the story, our first parent, Adam and Eve, went to sin. And because of that, kung dati po ang tao at ang Diyos ay may direct relationship, nagkaroon po ng gap between man and God. And only Jesus can bridge the gap in order for that relationship to be restored once again. Naunawaan mo ba natin? At kaya po ibinigay ang ating pong Panginoong Jesus sa bawat isa po sa atin. We need Jesus for people, for the sinful humanity, to restore that relationship na naputol po ang Diyos at ang tao. Amen po ba? So, moving on, ang sabi po ng John chapter 1 verse 12, by the way, sabi po yung kaligtasan po ino-offer na yun ng Panginoon ay libre. Free. So, lahat ng bagay dito, transportation may bayad. Pero yung ino-offer ng Diyos sa atin, walang bayad. Ephesians chapter 2 verses 8 and 9, for by grace you have been saved through faith, and it is the gift of God, not by good works, lest anyone should boast. Regalo ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya upang walang sino mang makapagmalaki. Amen po ba? Regalo. Pag ang regalo, binigay sa iyo, may bayad ba? Binigyan ka ng regalo dahil birthday mo, may bayad ba yun? May po ba akong kausap? May bayad ba yung regalo? Wala. Kung regalo yun. Ibig sabihin, hindi bigay sa atin ng libre. Pag Christmas, maraming regalo. May bayad ba yun? Hindi. Libre po ba din? Hindi po ba? So yung regalo na yun, the greatest gift na ating po pinag-uusapan na yan ay greatest gift. Ang Panginoong Jesus, binibigay sa ng Diyos Ama sa bawat isa po sa atin. At pag tinanggap natin yung greatest gift na yun, ikaw na yung pinaka-mapalan, pinagpalang tao dito sa mundo. Amen mo ba? Kung malapag mo yung mga pinagpalang sa Diyos. Therefore, for verse 12, sabi ko doon sa as many as receiving to them, He gave me the power to become children of God. Sabi po ng John chapter 1 verse 12, but as many as receive Him, ang lahat ng tumatanggap sa Kanya, binibigyan siya ng karapatang maging anak ng Diyos to those who believe in His name. Sabi po dito, yung po redemptive word ng ating pong Panginoong Jesus, ang lahat ng tumatanggap sa Kanya, binibigyan ng Diyos, ikaw at ako, ng karapatang maging anak niya. Sa lahat ng nananampalataya sa Kanya, we can use the name of Jesus wherever we are. Ikaw ay mayroong sakit at karamdaman, you can use that name. You sickness and diseases, you are a name. You must bow down with the name of Jesus. Sickness of heart failure, sickness of lung disease, sickness of tumor, even cancer, you must bow down in the name of Jesus because the Word of God says, every knee shall bow, every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. Lahat ng tuhod ay lulod sa pangalan ni Jesus, maging sakit at karamdaman ay kayang umalis, palisin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus. Can we say amen? Wala pa po sa ating Panginoon. So hindi pwede gawin yun ang hindi tunay na tumatang sa Diyos at hindi tunay na anak ng Diyos. Nandiyan po ba kayo? Marami pong tao, alam ang Diyos, alam ang patungkol sa Diyos, pero may pagkakaiba po yung ikaw at ako'y tumanggap sa Diyos bilang Diyos at Panginoon ng ating pong buhay. God gave us that right, authority. Parang ikaw, halimbawa, nandito ka sa Pilipinas. Tapos, meron kang gustong bilhin property. Dahil nandito ka, hindi ka makauwi, you will give that SPA, and yung SPA, special power of attorney to your husband, maybe, or to your sister or brother. Lahat ng pwede mong gawin, to sign, to transact, to negotiate, to endorse, to pay, pwede mong gawin tayo. Binibigyan tayo ng Diyos ng right. Binibigyan tayo ng Diyos na magamitin ang pangalan niya. And even demons will flee if we use the name of Jesus, the name above all name. Palakpakan po sa Diyos. Next slide, John chapter 1 verse 15. Who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man,
siya pinanganak ng isang ordinaryong tao. Hindi po siya pinanganak between man and a woman. Hindi po. Siya po ay na-conceive because of the power of the Holy Spirit. Amen po ba? So, alam naman natin yung story ni Mary at ni Joseph. So, next slide. Isaiah chapter 7 verse 14, therefore the Lord Himself who will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, He shall call His name Emmanuel. Kanina, pinagpala po natin ito, sabi, Emmanuel, God with us. Emmanuel, God with us. Kung si Emmanuel, Panginoon ay nasa atin, wherever we go, nasa atin ang Panginoon. We have that assurance that God will be with us. And we say amen. We have the assurance that whatever trials, struggles we are encountering and we are facing in our lives, alam natin, kasama natin ang Diyos. Lord, laban mo to. This is your battle and you will fight for my battle in Jesus' name. And if God is with us, we will be more than conquerors through Christ Jesus. And we say amen. Malakpak po sa ating pong Panginoon. Yan chapter 1 verse 14, nabagay ko na po ito kanina. And the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten Son of the Father, full of praise. So siya po yung nagkatawang tao. Next slide. Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, nabagay ko na rin po kanina. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourself. It is the gift of God. Tanggapin natin ang regalo ng Diyos. So, ako, isa po sa quotation ni Brother Eddie, next slide, sabi po dito, basahin niya po natin sabay-sabay. The greatest and noblest achievement of a man or woman here on earth is for him or her to be able to know His her Creator truthfully and personally, to love Him passionately and wholeheartedly, and to serve Him faithfully with integrity and excellence until he or she stands before Him on Judgment Day. Napakaganda pong quote ni Brother Eddie. One of his principles, ang isa sa pinaka-greatest achievement. Perhaps some of you graduated kayo ng university, college, doctorate degree, master's degree, or whatever professions you have right now. Kaya sabi po ni Brother Eddie, the greatest and noblest achievement of a man or woman here on earth is for him or her to be able to know his or her Creator truthfully and personally. Yung totoo, personally, to love Him passionately and wholeheartedly. Mahal natin ang Panginoon, hindi natin kaya ipagbalik, hindi natin, what is life if God is not with us? Nandiyan pa ho ba kayo? What is life if God is not with us? Anong saysay ng buhay ko ang Diyos ay wala sa akin? And to serve Him faithfully with integrity. Yung integrity po, ibig sabihin, even no one is watching with us. May integrity tayo, yung ginagawa natin sa hayag, sa latad, ganun din yung ginagawa natin sa mga personal na buhay po natin. Nandiyan pa ang bakit. And excellence until he or she stands before Him on Judgment Day. Because we will face the Lord. Tayo po'y haharap sa Panginoon, yung Judgment Day yun. Whatever things we have done here on earth, susulit natin sa Panginoon. So habang may panahon, gumawa na po tayo ng mabuti, ng mga bagay na magbibigay ng karangalan at kapurihan sa ating Diyos ng buhay. Kung wala pa nga po yung gusto magbigay ng karangalan sa Diyos. Amen. Next slide. So, para namang maiba, meron po akong picture. Ayan po, ang Panginoong Jesus. Jesus was born in a manger. He was born in that humble place, illustrating or conveying us how the Lord was born. Pinanganak doon po sa sabsaban, kasama ang mga hayop. Ng panahon na yun, marahil sa Cubio, pinanganak sa hospital. Sabi nga ni Brother Lenny, pinanganak naman doon sa Buckingham Palace ng Inglaterra. Doon sa St. Luke Hospital ng Pilipinas. Kung may hospital po, ano pong hospital na pinakamaganda doon po sa Amerika o sa mga bansa o dito sa Hong Kong, doon man sa ano ba yung hospital na pinakamaganda dito pa sa Marao, sa Matilda Hospital, Adventist Hospital,
Hospital, Baptist Hospital. So, pinanganak na tayo doon o sino man. Ang Panginoong Jesus, pinakagsasabsaban ang Diyos, Panginoon at Panginoon, na siya sa biglaan upang ikaw at ako ay magkaroon ng kaligtasan. Pwede po ba namin palakpakan ng Panginoon? Hindi po siya nagiging bakit next slide. Meron po akong picture, tatlo yan. The ministry of Jesus. Hindi siya nanatiling bata. Siya po ay naglingkod. Siya po ay pinutahan niya yung mga tao. Ang sabi ko, Jesus Christ taught us how to serve others. So yung pagiging anak natin ng Diyos, we are co-heirs with Christ. Hindi mo dapat yung manatili sa atin lang. We must and we need to serve others as well. How you serve others through prayers maybe, through inviting them to the church, through giving whatever message we have. Sabi ko nga po, marami nang iba sa atin, bumilang na ng isang dekada. Ibig sabihin, 10 years. Dalawang dekada na po ngayon dito sa Hong Kong eh. Because I arrived in Hong Kong 1998. So 26 years na po pala ako dito. So pag umuwi ko ako sa Pilipinas, yung nanay ko, 82 years old na. Ang tatay ko, mga 5 years ako, 92 years old na namatay. More na po sila. So, nakakilala sa Panginoon. Pero ako po, sasabihin ko po sa inyo, anak ko ang OFW. Kaya ako po'y nakaka-relate po sa inyo. Anak ko ako ng OFW. Ang tatay ko, so short testimony na lang po, sorry. Short testimony na lang po. I want to share to you as daughter of OFW. Ang tatay ko, pumunta dun sa bansang Middle East. Una po sa Jeddah, hindi sa Kuwait. For us, we sent to college. Dahil tatlo po kami magkakapatid, may ate, and then ako po, and then kapatid ko po sa lalaki. Para kami mapag-aral sa kuleyo. Doon, pwede naman po magulo yung mga lola ko tayo. Pero hindi po gano'n ang prinsipyo ng magulang ko. Gusto nila sila magpapaaral po sa amin. So, kapag ng story, nagagawin na tatay ko. Ang tatay ko po doon, malapit na po mag 50 years old. Biro niyo yun, na-taste niya po, nung nandun po siya sa Kuwait, 5 taon po siya hindi umuwi. Dahil ang iniisip niya pag siya umuwi, hindi pa kami tapos mag-aral. Pero kung isa kong nakakaganda nangyari, bago po ako dito mag-kuleyo, nawala na din po kami ng ate ko, nung sa Roy High School. Nabago yung direction ng buhay natin. Kaya sasabihin ko po sa inyo, nung kuleyo ako, hindi ko muna naranasan mag-boyfriend. Talagang matino po kami ng ate ko, nakakilala ko kami sa Panginoon. Kahit yung nanay ko, parang sarap tao yan, nagay lang nagay. Mag-aral kayong mabuti dahil ang pamanang hindi mananakaw sa inyo. Kaya kami po ng ate ko, aral kami ng aral. Ang ate ko po, kumuha ng medical technologies. Dapat nga po mag-doktor kasi yung isang buo, doktor po, sasaluhin niya yung mga libro niya. Pero nung 5 taon na po, sabi namin sa tatay namin, tatay, umuwi na po kayo. Kami na po magtatrabaho. Graduate na po ang ate ko ng medical technology, sa board exam, tapos ako makaumalsi. Kami na po magtatrabaho. Hindi mo ba napakaganda kong reward sa pagkakulang yun? Bakit po nangyari ko yun? I'm not bragging ourselves. I'm not bragging our family. Hindi mo ako nagmamalaki because nakapagtapos na nila mag-aral. Ang ipinagmamalaki ko, nangyari po ang lahat ngayon dahil nakakilala kami sa ating Panginoon. Kahit na po ang nanay ko, tumayo po ang nanay at tatay sa amin, hindi ko niya priority bumili ng mga matagal na bago. At sa probinsya, minsan meron po italakay suko kami, napaka-conservative po namin. So, hindi ko siya nakapagpahalig sa akin sa mga ibang nasa abroad. Na pag nasa abroad, bili ng refrigerator, bili ng television malaki. Ay, ang television mo nung araw ay makapal, tapos 40 inches, at parang may statue o parang ano yun. Parang lagi may color. Di ba? Pero nag-tiis. Why? Dahil may gulay, makapagtapos
kami sa pag-aaral. Palakpak nga po sa ating Panginoon. Lahat po ng Lord, bakit po pinapangyari ng Diyos? Pati po kapatid ko na lalaki ngayon. Sabi ko nga po, baka mas mayaman pa siya sa akin dahil medyo may negosyo po siya eh. Nag-electrical sa contractor po siya sa mga building. Bakit po pinapangyari ng Diyos yun? Dahil po kami nakakilala sa Panginoon, yun po ang pinakapuhunan. Bakit tayo binibigyan ng Diyos ng kasaganaan at katagumpayan? Because we knew God, we received Him as our Lord and Savior of our life. At lahat ng plano natin ay binibigay natin sa ating po Panginoon. At ito po ipagkatagumpayan niya. Amen po ba? Nalagpak na po sa ating po Panginoon. Huling, picture. Jesus willingly endured crucifixion on the cross for our salvation. So makikita po natin, binigay po niya ang kanyang buhay para sa iyo at sa atin. Siya na Diyos, dapat in the Old Testament, ang pinupusipal, yung mga kriminal. Yan ang parusa sa mga kriminal. Pero our Lord Jesus Christ, wala siyang kasalanan. Subalit pinatay niya lahat ng sakit, lahat ng sugat, lahat ng agupit, with a crown of thorns put on his head. Sabi ko ganun, blood came out with a spear. Kaya tumanak po dito sa kanyang taliliran, blood came out. Sinisimulo po lahat ng aming po sa kinakaramdaman, sa ating po mga puso, pinagaling ng Panginoon. When nang siya po'y hinagupit ng ating kong bakal, pagtanggal, kasama ang laman. Hindi ko kaya picture ng isang napakaganda ang itsura o kanya pong pictures o mukha ng panahon na yun sa sobrang dami po ng sakit na kanya pong pinagawa. Because of His great love for you and me. Because of His great love for you and me. Ganun yan, binatay sakit at lahat ng sakit at karamdaman ay binala ng Diyos sa krus ng Kalbaryo upang ang sino mang nananampalataya, if you confess His word, believe it that He is the God that He will do, kaya ng Diyos pagalingin anumang sakit sa ating po mga buhay. Palakpak po sa ating po mga buhay. Nais mo ba na matanggap ang pinakadakilang regalo ngayon? Next slide. Sino po yung nais tanggapin ang pinakadakilang regalo ngayon? Maraming tinanggap na natin, sabi natin, ay, tinanggap ko na ang Panginoon Jesus sa buhay ko. Pero minsan, sabi ko nga po, parang kailangan natin mag-born again. Kasi, kahit na nakilala na tayo sa Panginoon, minsan, bumabalik tayo sa dati nating mundo. Nasasaktan ng Diyos sa buhay natin, pero kailangan po ng Diyos totohanan pag-aalay ng buhay sa Kanya. Can we say amen? Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation, the old has gone, and the new has come. Amen. Next slide na po. Muli-muli po, sabi po dito, magiging mapagtagumpay tayo. Sa muli-muli slide po. Kung tinanggap natin ang Panginoon Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng ating mga buhay. And you and I, the people of God, God's people, are destined to be blessed. Can we say amen?